Ibang klase rin talaga ang mga netizen kung mang-okray ng mga celebrity dahil may ginawa ito o nasabi na hindi nila gusto. Patuloy pa rin ang pambabash kina Bong Navarro at Kim Chiu sa social media kahit na nagpaliwanag na sila na binasa lang nila ang opening spell na nasa script ng kanilang non-time show. Pinost pa nga ni Bong ang screenshot ng script nila sa Showtime noong Miyerkules para patunayan yon. Pero imbis na tumigil ang pambabash, ay mukhang mas lalong nanggigil ang ibang mga nasaktang netizen dahil inakalang may pinatamaan sila sa sinabi nilang word na deserve na nakasulat sa opening spell script nila. Sa mismong expose kasi ng TV host comedian ay mababasa ang mga below the belt comment against him at sa pagbubuykot ng kanilang non-time show. Maging si Kim nga ay hindi nakaligtas sa pangbabatikos kahit na tulad ni Bong ay nag-explain na rin ito na binasa lang nila ang script. Dinamay pa ng mga nasaktang netizen ang ipapalabas pa lang na pelikula ng Kim Pao. Nagbanta ang mga ito na ibubuykot din nila ang My Love Will Make You Disappear ni na Kim Chiu at Paolo Avellino tulad ng pag-cancel nila sa Showtime. Pati ang mall show ng Kim Pao sa Coronadal at Jinsan ngayong March 16 ay ibubuykot din daw. Samantala, nag-public apology na sa social media ang netizen na unang pumiyok sa mga sinabi ng non-time show host at nagpakalat ng fake news. Totoo nga, minsan nakakagulat kung paano ang mga netizen ay madaling mag-react at mang-bash ng mga celebrity kahit na may mga paliwanag na. Parang nakakalimutan nila na tao lang din sila at may mga pagkakataong nagsasalita lang sila base sa script o hindi talaga nila intensyon na makasakit. Nakakalungkot din na kahit na humingi ng paumanhin yung unang nag-spread ng maling impormasyon, parang hindi pa rin tumitigil ang ibang tao sa pambabash. Lalo na sa mga tulad ni Bong Navarro at Kim Chiu na nagpapaliwanag naman ng maayos at nagpapaalala pa ng mga bagay tulad ng fact-checking bago manghusga. Sana nga matutunan ng mga tao na maging mas responsable sa kanilang mga salita online. Totoo nga, minsan nakakagulat kung paano ang mga netizen ay madaling mag-react at mang-bash ng mga celebrity. Kahit na may mga paliwanag na, parang nakalimutan nila na tao lang din sila at may mga pagkakataong nagsasalita lang sila base sa script o hindi talaga nila intensyon na makasakit. Nakakalungkot din na kahit na humingi na ng paumanhin yung unang nag-spread ng maling impormasyon, parang hindi pa rin tumitigil ang ibang tao sa pambabash. Lalo na sa mga tulad ni Bong Navarro at Kim Chiu na nagpapaliwanag naman ng maayos at nagpaalala pa ng mga bagay tulad ng fact-checking bago manghusga. Sana nga matutunan ng mga tao na maging mas responsable sa kanilang mga salita online. Kasi kung titingnan mo, malaki ang epekto ng mga bashless sa akusasyon sa reputasyon ng isang tao. Pati yung pangbubuykot ng mga proyekto ng mga artista tulad ng pelikula nila ni Kim at Paolo ay tila sobrang harsh na. Ang mga netizen minsan ay nagiging masyadong impulsive sa mga reaksyon nila. At nakakalimutan nila na ang mga celebrity tulad din ng ibang tao ay may mga araw na hindi perpekto. Sana nga magtulungan tayong lahat at maging mas maingat at magalang sa mga sinabi at ginawa natin online. Sa isyung ito, ang pinakaimportanteng aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ay ang epekto ng maling impormasyon at ang responsibilidad ng bawat isa sa pag-check ng mga fact bago magbigay ng opinyon o mang-bash online. Malaking epekto ito hindi lang sa mga celebrity na nababash, kundi pati na rin sa buong online community. Ang social media ay isang makapangyarihang platform at madalas ay mas mabilis kumalat ang negative reaction kaysa mga positive ones. Isang punto rin dito ay ang misinterpretation ng mga pahayag. Kung titingnan mo, nagkakaroon ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mga sinabi ni Bong at Kim at kung paano ito nabasa o ininterpret ng ilang netizen. Nagkaroon ng confusion sa term na deserve na inisip ng iba
na may pinatamaan na tao, ngunit ang intensyon ng mga host ay walang malisya at ipinakita naman nila ang script bilang patunay. Pero sa kabila ng kanilang pagpapaliwanag, patuloy pa rin ang mga bashers sa kanilang mga attack. Sa aking pananaw, ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga netizen na mag-reflect sa kanilang online behavior. May mga pagkakataon na ang online outrage ay mabilis at madaling sumabog, ngunit hindi palaging tama ang ating mga interpretasyon. Dapat may pagpapakumbaba tayo sa pag-akusa o pag-bash ng iba. Magandang halimbawa nga si Kim Chiu na nag-encourage pa ng fact-checking bago manghusga at nagpakita ng majority sa pag-handle ng issue. Kung titingnan din natin ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali, pati na rin ang pagpapakita ng respeto sa bawat isa, ay magdudulot ng mas magaan at mas positibong online environment. Sana maging mas responsable tayo sa mga post at komento natin at matutunan natin na huwag basta-basta magpapadala sa mga emosyon nang hindi nauunawaan ang kabuuan ng isang issue. Sa tingin ko, ang isyung ito ay nagpapakita ng malupit na epekto ng mabilis na pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Sa kaso ni Bong Navarro at Kim Chiu, nakakalungkot na kahit na nagpapaliwanag na sila at ipinakita pa ang script ng kanilang show, patuloy pa rin silang binabato ng mga pambabasher. Ipinakita nito na may mga pagkakataon na mas pinapansin ang sensational na pahayag kaysa katotohanan at mas mabilis pa ang mga netizen sa paghusga ay sa pag-check ng fact. Ang mga celebrity tulad nila Bong Navarro at Kim Chiu ay madalas na nasa ilalim ng microphone ng publiko. Isang maliit na pagkakamali o hindi pagkakaintindihan ay agad na naging malaking isyu. At kadalasan, hindi ito nabibigyan ng sapat na pagpapaliwanag. Ang mga netizen na mabilis magbigay ng opinyon at mang-bash, minsan ay nakakalimot na ang mga pahayag ng mga tao sa public platform ay may konteksto at may mga bagay na hindi agad na iintindihan. Maganda ang ginawa ni Kim Chiu na i-retweet ang apology ng taong unang nagkalat ng maling impormasyon. Ngunit sa kabila ng mga paumanhin, hindi pa rin tumigil ang mga basher. Sa tingin ko, ito ay isang paalala sa lahat na sa pagitan ng social media, kailangan natin maging responsable at maingat sa mga sinabi natin. Hindi lahat ng nababasa o naririnig natin online ay totoo, kaya dapat nating siguraduhin o i-verify ang impormasyon bago magbigay ng opinyon. Sa huli, sana matutunan natin magpatawad at maging mahinahon at huwag hayaan ang online hate na maging sanhi ng pagkalat ng mas maraming negatibong emosyon. Magandang halimbawa si Kim at Bong na magpaliwanag at ipakita ang katotohanan. Ngunit sana mas maging maingat na rin ang mga netizen sa kanilang mga reaksyon. Ang social media ay may kapangyarihan at dapat itong gamitin ng tama at may malasakit sa kapwa. Ito yung ano yung binasa lang ni Kim. Binasa lang ni Kim yung spiel na deserve na ang meaning, ang pinatutungkulan niya ay ang mga restback. Okay, yung sa TNT, yes. Grand Restbackers. Ako, ang opinion ko dito, hindi nyo dapat binabash si Kim kasi lahat po yan, nagbabasa lang po yan ng spiel. Nagagalit po ang mga writers pag hindi na binabasa, lalo yung mga focal points o yung mga pinaka-importanting banter o pinaka-importanting points po para dun sa binabasa. Kunwari, meron isang segment na pinapakila, dapat basahin mo yan para hindi mawala ang mga manonood sa kung paano sila sasali, kung ano itong mapapanood nila, yung mga tipong ganon. Nagkataon lang kasi yung word na deserve. Yun lang. Pero dapat deserve naman talaga ng mga restbackers ang mag-restback. Ang mag-restback, sa totoo lang. So, dapat hindi nyo po binabas si Kim dahil nagbabasa lang yan. Ngayon, dapat ang binabas nyo yung writer. Na tama naman, yung iba kasi mga Kim Pao Solid, kina-question nila bakit Showtime. Ang Showtime, kina-question nila ang Showtime na bakit nyo binigyan ng ganitong spiel si Kim o bakit kayo naglabas ng ganito, ipaliwanag nyo yan. Ang sa akin lang ganito ha, eto, huwag kayo magalit sa akin ha,
walang kasalanan si Kim. Nagtataka lang ako kasi, bakit feeling ko kasi merong konting patama yung deserve sa panahon ngayon. Dahil kung deserve nyo yan. Deserve. Kasi, nyo yan. Okay. o kasi kung babalikan natin ang history, dahil si Duterte ang nagpasa ng franchise. Oo, nung time niya talaga. Oo, ang dami-dami nagagalit sa kanya. So, nung ngayon na-serve siya ng warrant of arrest ng ICC at dinala nga sa Netherlands para dun litisin, tapos nataong deserve, syempre mag-iisip ka. Mag-iisip ka na, patama ba to o hindi? Sa dinami-dami ng mga word na pwede nating gamitin, bakit deserve pa? Well, discretion yun ng writer. Pero sa akin kasi, parang feeling ko, nagamit lang si Kim. Pero ang tanong ko sa'yo, Teka muna, feeling ko nagamit si Kim doon sa word na yon, na parang feeling ko may konting intentional. May konting intentional. Ngayon kung wala, di wala. Kung meron, di baka naman talagang feeling nyo deserve. Pero hindi dapat si Kim. Dapat ang nag-spill niyan ay si Vice. Ganda. Dahil siya naman talaga yung very vocal. Pero meron din naman sariling issue rin kasi si Vice Ganda, di ba? Actually, dinirektan nyo na yun, yung next topic natin, yung mga pang-ano na. Anyways, ako naman, I don't see anything wrong sa pagbasa ng spill. Wala talaga. Wala akong makita na timingan. Trabaho yun. Na timingan lang siguro, na talagang nung time na yun, very sensitive ang ibang mga Pilipino, sinasabi ko, very sensitive nung time na yun because may nangyayari nga sa former president, di ba? Pero, kaya lang, bakit kailangan i-connect agad? Ako feeling ko lang lahat na lang ba? Yun nga, it's not all about you naman eh. Pag may sinabi ba ang isang tao, ang isang artista, kaya ako, yun nga lang, dapat maging maingat tayo sa pagpo-post kasi aminin man natin at hindi, may maaapektuhan at maaapektuhan. Yes. So, kaya lang syempre, ang mga celebrity, like for example, yung mga ganyang kasikat na artista, sa tingin mo ba, wala silang karapatan din na mag-express kung ano man ang gusto nilang i-express. Especially ito, wala ngang direktang pag-atake to. Sinabi, nagbasa lang ng spill, siguro, yung writer, ang sinasabi kasi nila, yun nga, yung timing, pero wala akong makitang mali eh. Siguro, kung malisyosa ang isip mo, very sensitive ka, baka tamaan ka, pero ako wala akong nakikita. Ako wala talaga akong problema kay Kim. Wala akong nakikitang kahit na anong malas ginawa ni Kim dahil sinusunod lang niya kung anong utos sa kanya. And hindi naging sense. I mean, wala talagang hinagap si Kim na magkakaroon ng ganitong issue dahil kung alam niya, nagpo-post siya agad, kung alam niya na ibaba siya ng ganito, hindi niya nabibitawan niya dahil matalinong babae si Kim. Kahit si Kim ay palaging nakatawa, nakala mo hindi nagsiseryoso, napakatalino niyan at napaka-sensitive niyang si Kim. So, ang point ko lang kasi, dapat yung iba kasi mga writer, or yung iba mga writer, dapat, dapat maging sensitive din kayo, 'di ba? Doon sa mga isinusulat nyo. Parang tayo. O bakit paano naman yung feelings nila noon, ng mga writer na 'yon? Sandali lang katulad natin, napaka-sensitive natin sa ating mga sinusulat na hindi tayo dapat magsulat ng makakapag-implicate sa atin sa libel. Okay, naman. Diba? Dahil ay natin mabash, ay nating humarap sa korte or maabala dahil ang pagharap sa pagpunta-punta sa mga korte, diba? Umagang-umaga. Tayo mga showbiz, ang tulog natin, mga 1:00, 2:00, ako nga 4:00, minsan alas 5 pa. Yung mga ganon, siguro nga, merong, katong sinasabi ko, siguro may konti lang naman. Nataon lang naman kay Kim, dapat nga ibinigay yan doon sa mga talagang palaban. Si Kim, dapat hindi yung binabahiran ng ganyan si Kim eh. Kung talagang intention nyo kung talagang intention nyong magpasaring. Diba? Kung magpapasaring kayo, siguro wag na lang sa show. Kung magpapasaring kayo, dapat doon na lang sa mga commentary, sa mga radio, sa mga TV na ganito yung format nila. Hindi yung tungkol hindi yung kay Kim na siya ay tinaguri ang Queen of Good Vibes. Kaya kita mo, di ba? Good vibes naman ang pagkakasabi ng deserve ang mag-rest back kayo. Yes, good vibes. Pero kita mo naman, nabahiran nga. Pero, may mga ganyan lang na gustong mabahiran. Naniniwala ako sa freedom of speech. Kung yung iba may Kung iba may karapatang magsalita, may karapatan ding magsalita ang iba. Doon sinasabi mong freedom of speech, dapat wala na tayong cyber libel. Hindi naman libelous yung deserve. Hindi ibig sabihin kung freedom of speech, yung connotation ng freedom of speech. Lahat tayo may karapatang magsalita. Kaya nga. Depende. Eto nga, hindi pa tinutukoy, pero maraming nagre-react. Kung may tinukoy si Kim dyan, magalit kayo kay Kim. Kung wala tayong problema kay Kim, pinag-usapan namin. Yung freedom of speech kasi, lahat ba pwede magsalita? Ikaw pwede ba akong murahin?
hindi naman ganun ang freedom Freedom of speech. Oo nga, pero pwede kong pero express. sinasabi mo hindi ako maganda. Pwede kong express ang Okay lang nararamdaman yun. ko. Pag sinasabi on a ko sa'yo certain maganda ka. issue. Okay pa rin yun. Hindi, pero sa akin kasi, dapat, kung meron kayong gustong sabihin, sabihin nyo na lang dun sa inyong personal page. Kung meron kayong sabihin, wag nyo na lang gamitin ibang mga tao. Kasi ako naawa ko. Pero ang maganda lang Huwag naman. kayo mag-away. Hindi kami nag-away. Hindi kami nag-aaway. Pero, alam mo, sa totoo lang, good thing naman na nag-sorry na itong lalaking ito na nagpakalat ng fake news. Hindi naman fake news yun eh. Kumbaga yung nambas kay Kim na napasimula. At wag na, nag-sorry siya at nilinaw niya na tinutokso lang pala siya ng kanyang, inaasar lang pala siya ng kanyang asawa. At yung mga Kim Pao ha, wag na wag kayong papatol. Please, wag kayong papatol. Wag nyo na itong palakihin. Oo nga eh. And at the same time, wag kayong mag-worry na hindi kikita ang pelikula ni Kim. Kikita yan. Kim at Kim Pao, kikita yan. Good vibes sa tayong lahat. So, may we all rest in peace for this issue. Ikaw muna. For this issue. Okay. Rest na natin yan, iset aside na natin yan. Pero for sure, haba pa yan. May lamok talaga nung pumasok ka kanina, wala yan eh. sinusundan nga ako dahil gusto niya magtanong kaya lang, di ba? Oo, pero ganun talaga ang buhay. Alam mo, Basahin sa niyo panahon natin ngayon, ano. wala namang hindi talaga mababash. Konting ano mo naman, chika. Correct. Saka ngayon sa social media, parang pag nagbasa ka, lahat naman nagkakagulo, nag-aaway, parang ganun ngayon. Ewan ko kung anong nagyayari. Huwag nang sumausa. Kaya Huwag nga, na. ituloy lang natin ang pagpo-promote ng movie. But anyways, ayun nga. May post din of course, next topic na natin, yung kay Bong Navarro, nag-explain na rin siya. Papost naman yung kay Bong kasi damay din siya doon eh, di ba? At sabi ni Cherry E. Correction lang po, everyday ginagamit sa Kaya nga eh. ang word na sa bird. Ginamit yan ni MC The verb. at sa banter na sa jalan talagang ginawa ng yes, totoo. Totoo Ito yan. lang sabi ni Bong Navarro, ako po ay nagtatrabaho lang at binasa ko lang ang spills ko. Wala po akong masamang intention. Love and peace. Oo, Okay. tama, yan. At wag nyo nang bigyan ng kahulugan kung ano man ang mga, kasi hindi rin man natin may iwasan kasi nga, di ba, sobrang tindi ng tensyon at issue tungkol do sa pagkaka-aresto kay Duterte. Halos lahat sensitive, lalo mga DDS. Wag nyo nang pansinin ng mga DDS kasi sila emosyonal. Oo. Konting galaw lang nyo o konting kung ano masabi nyo, bibigyan ng kahulugan. Sometimes kahit hindi para sa inyo yun, parang Yes. iisipin nilang para sa kanila yun. Wag nyo nang Okay. patulan. At importante makapag-promote lang tayo ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ayan naman. Pero yung kay Teddy Corpus, ano naman masasabi mo doon? Ididimanda mo ako sa Tapos ngayon kay Teddy, basahin lang natin. Yung parang ayan, pwede siguro magdemanda kapag nagpapakalat ka ng fake news, no? Yung gagawan mo ng way para ma-connect yung tao sa gusto mong issue, not everything is about you and your issues. Wag po kayong nandadamay. Di maganda yan. Read, research, and think twice before you post, especially sa mga topics na sensitive. May consequence ang lahat. Tandaan. Ayun. O di magdemanda ka, Teddy. Di ba? Hindi, ano yan, parang support niyan kay Kim Chiu. Oo nga. Hindi ganito At kay lang, Bong. Ted. Siguro, magdemanda ka nila para at least, di ba? Ituloy mo na para at least, di Pero ba? nag-sorry na kasi yung ano. Kaya lang marami pa rin, syempre. Nakakaloka ngayon, dapat lang tayo good vibes, pero bakit tayo nagkaganito? Huwag nyo nang patulan. Pero pag mga ganyan kasi mga issue na kasi baka akalain kasi ng mga DDS, supporter ka nito, hindi naman pala, di ba, nasa kabilang side ka. Tama lang yung ginawa mo, Ted, na ginamit mong ang page mo para maglinaw. Yan dapat. Kung gusto mong ano. Oo, yan dapat. At dapat yung mga nagpo-post sa mga fake news at mga kung anik-anik, mag-isip po kayo. Huwag nyo naman idamay yung ibang mga tao. Kami ni Don, huwag nyo kami idamay dahil maganda lang kami. Ay, ako lang pala. Wala akong problema. Hindi ako pala maganda si Don, artista Wala lang. akong problema kung ano man. Artista Kasi hindi nga ako nagpo-post sa social Okay. media ko. Kasi alam ko na once na mag-post ako, maraming sasawsaw, maraming magko-comment doon. At Okay. ayoko pinagpipiyastahan yung ano. Kung kung sumasawsaw ka, kung hindi ka sumasaw sa mga artista, ay sa mga issue ngayon, artista ka ba? Oo naman, ang ganda ng role ko. Panoorin nyo na nga yun para matigil na si Ray Pumaloy. Yung Bitoy ang itawag nyo sa akin. Mahaba yung role ko doon. 2-day shooting yon. Okay na. Okay. Ikaw, maganda ka ba? Oo, kahit hindi ako artista.